Mr. David Licauco. Abay, totoo nga bang hindi pinatanggal ang ilan sa mga litrato ni Miss Barbie Forteza sa kanyang matapos nga po na ilo-launch na kasi itong Never Say Die nitong si Miss Jillian Ward, Mr. Jisoo, no, isang Korean actor, at the same time ni Sir David Licauco. Syempre po kabi-kabilaan na po ang ilan sa mga supporters po nila na at ilan sa mga interviews, no. Isa na rito nang na-interview si Miss Jillian Ward. Sa mabilis na umuusbong na mundo ng showbiz sa bawat proyekto ng isang artista, hindi lang basta palabas, ito ay pagiging usaping spekulasyon, viral discussion, at minsan ay pati na rin sa sentimental na chika sa social media at publikong opinion. Sa pinakabagong sitwasyon ni na David Licauco, Jillian Ward at Kim Jisoo, makikita natin ang halo-halo ng profesional na pag-arte, fan banter sa set, respeto sa trabaho, at syempre mga reaction ng mga fans at netizen. Isa sa pinaka balitang showbiz ngayon ay ang tambalan ni na David Licauco at Jillian Ward sa upcoming kapuso action drama series na Never Say Die. Sa recent video conference, silinaw ni Jillian Ward na hindi sila romantic pair. So ito yung sinasabi ko sa inyo na walang katotohanan na si David Licauco at si Jillian Ward ay magiging love team. No, sabi niya diyan, kundi mas isang seryosong tandem na may layuning iparating ang mensahe ng kanilang serye. Justice, empowerment at pagharap sa mga societal issue. Ayon kay Jillian, ang serye hindi lamang puro kilig o love team vibes. Bagkus mas inuuna nila ang mensahe ng kwento at binanggit niya ang serye ay may kabuluhan at may layuning itaguyod ng hustisya at ng pag-arte nila David ay para ma-deliver ang mas malalim na tema kaysa sa mga simpleng love team tropes. Dagdag pa ni Jillian, habang may moments na maaaring kiligin ng ilan, hindi yun ang pangunahing intensyon ng palabas. Mas piniling mag-focus sa action, kwento at character development at ibinahagi rin ang kanyang paghanda mula sa taekwondo training hanggang sa paghawak ng baril para sa kanyang role bilang Joey Delgado, isang Gen Z vlogger na empowered at palaban. So kung si Mr. David Licauco dito ay gaganap bilang isang investigative vlogger, ito naman pong si Miss Jillian Ward ay vlogger din. So parang magkakaroon sila ng tandem nitong si Miss Jillian at doon po talaga lalabas yung kanilang yung kanilang skills dito, 'di ba? So sa kabilang banda, maraming papuri si David Licauco kay Jillian Ward. Inilarawan niya si Jillian bilang isang humble at intelligent na co-star na hindi takot magsalita at seryoso sa kanyang craft. Ayon kay David, maraming tips si Jillian na ibinigay sa kanya kahit tungkol sa negosyo pa ito dahil siya mismo ay negosyante rin sa labas ng showbiz. Hindi lamang ito simpleng shota-shota run sa media, malinaw na may respeto at admiration si David sa professional skill at work ethics si Jillian. Ipinakita nito na ang tambalang ito ay higit pa sa simpleng love team pairing dahil may mutual na pagpapahalaga sa trabaho. Sa malinaw sa malinaw po yung galing mismo yan kay Miss Jillian Ward. At isa rin sa mga paglilinaw kasi matapos pumasok ang taong 2026, marami pong mga restaurant ngayon ang talagang nag-iiba ng vibe. Kumbaga parang change change surroundings, gano'n, maraming binabago para mas mukhang bago, mas mukhang aesthetic, no? Kaya naman sa isang post po ng ilan sa mga fans ng Barda fans, nagtatanong sila if tinanggal na ba di umano nitong si Mr. David Licauco ang ilan sa mga larawan ni Miss Barbie Forteza sa kanyang mga restaurant. Kasi yan po yung photos na yan. Ayan, sa photos siya ni Miss Barbie. Dinisplay po yan bilang artwork ni Mr. David Licauco sa kanya pong restaurant. So yun po yung katanungan. Pero base po dun sa mga source at nababasa nating article, still intact pa din po yung mga photos, yung mga ganap at ilan sa mga artwork na meron po si Mr. David Licauco dun po sa kanyang resto. Although meron po siyang changes or pinabago, no, parang pinapaint, tapos may bago kayo makikita sa kanyang restaurant. Pero yung picture mismo ni Miss Barbie, makikita nyo pa rin siya doon. Kaya nga talagang very enticing, and alam ko naman meron pong parang pagsang-ayon si Barbie dyan kasi syempre naging part naman talaga sila ng Barda fan, 'di ba? Naging part sila ng Barda love team. Kaya napaka-imposibleng i-delete na lang agad-agad ni Mr. David si Barbie sa sa mga ganyang klase ng act, 'di ba? Kaya talagang sobrang happy din tayo na medyo minimal nga lang yung mga ganap nila dahil nga forgiving them or binibigyan diin at parang binibigyan sila ng chance na mag-fly high
kasama ng ibang mga artist, ano? Kasi syempre, there are times na parang pag palaging silang dalawa lang yung lagi magkasama, may chance na pagsawaan. Kaya naman, para lang makapag-create din ng excitement is kailangan may mga chance din na magkakahiwalay sila ng work. So, Mr. David Licauco, abay inamin na talagang na-in love sa pagkakataong ito. Before that, if you have and then, eto na, pag-usapan natin. Kasi si Mr. Kim Jisoo ay hindi po kinaya, no, yung pagiging maharot di umano nitong si Mr. David Licauco. Isa sa mga, ano niya, no, isa sa mga naging, yung kanya pong sinabi, no, sa kanya pong interview. At usap-usapan din to ngayon. Ang dami pong naaaliw sa video na kumalat na kung saan magkasama sina David Licauco at Kim Jisoo na may hawak silang pumpon ng bulaklak. Kasi naman ang harot-harot ni David na tila tinutokso ang partner na parang nga silang magka-love team na panay ang titig ni David kay Kim Jisoo, ha. Kaso parang medyo naiilang si Kim Jisoo at nag-react sa ginawa ni David sa kanya. At napangiti naman si David sa reaksyon ni Kim Jisoo. Pero yun nga, sobrang aliw ng mga fan sa dalawa at may mga nakaisip tuloy na teka lang, parang bagay rin ng dalawa. I mean, bagay raw gumawa ng BL o boys love series sina David at Kim Jisoo, may chemistry. Hahaha, love you. Teka, never say that ito, diba? Bakit parang BL series ang datingan? Aliw ako dito kay Kim Jisoo, sabi niya, at David, ang kulit nilang dalawa. Pwede silang magkuya, parehong singkit at pogi. Pang BL ang datingan pero comedy. Si pambansang Ginoo naman ni ayaw ni Barbie Fortesa ng ganyan. Well, iba rin talaga ang personalidad ni David, diba? Na parang super seryoso pero caring-caring, mangulit, mang-asar at mangharot. Anyway, magkasama nga sina David at Kim Jisoo sa Never Say Die na kung saan igaganap sila bilang Andrew Dizon or investigative journalist at Jean Holly, a charming Interpol agent with hidden agenda. Syempre, bukod kay Jillian Ward na bida sa serye, kasama rin sila sa Never Say Die si Richard Yap, Angelo De Leon at Raymart Santiago. So kasabay ng mga balitang ito ay talagang pinag-uusapan din, ano, ito pong mga nagaganap ngayon kay David Licauco. Si David kasi ang tinuturing na isa sa pinakasikat na artista sa kasalukuyan sa Philippine entertainment industry mula pa sa pagiging model actor at simpleng mga projects ay unti-unti siyang umangat at nakilala sa mga malalaking serye at primetime roles. Ngunit higit pa sa kanyang karera telebisyon at pelikula, pinapakita rin ni David ang pagiging isang negosyante at taong malalim na pananaw sa buhay at trabaho, lalo na sa kanyang pagtrato sa iba. So, ang kanyang bagong proyekto sa telebisyon, ang seryeng Never Say Die at ang epekto nito sa kanyang pananaw sa mga mamamahayag at ang kanyang planong pagpapatayo ng isang luxury resort sa Siargao bilang bahagi ng kanyang negosyo at pagpapalawak ng kanyang mga investment. Mula pa sa modeling hanggang sa pagkilos, ayon sa kanyang profile, si David ay nagsimula sa pagiging modelo bago pumasok sa showbiz. Sa kanyang unang actual na role sa pelikula at telebisyon, unti-unti siyang nakilala at nagkaroon ng mas malalaking pagkakataon. Sa paglipas ng panahon, naging versatile ang kanyang career. Mula sa drama, romance, fantasy at ngayon ay action drama. Kasabay ang kanyang pag-angat sa industriya, lumago rin ang kanyang pananaw tungkol sa kahalagaan ng maalalahanin at makabuluhang storytelling. Ito ay makikita sa kanyang bagong serye na Never Say Die. So, dito nga po sa Never Say Die na ito is talagang masasabi mo na very different ang atake ni Mr. David Licauco. Pero, alam niyo po ba na isa sa mga sinasabing na in love na itong si Mr. David Licauco dito po sa lugar ng Siargao. Kasi pinangarap daw ni Mr. David Licauco talaga na makapagpatayo siya dito ng negosyo. And other than that, wala na, 'di ba? Kasi mamaya iniisip ng ilan kaya siya na in love sa Siargao kasi nga napapabalitang medyo watang dinadala sa Siargao, 'di ba? So dito po pinatunayan ni David Licauco kaya siya magpapabalik-balik sa Siargao because he's really in love with the place. At the same time, is talaga masasabi mong this is gonna be the best place para sa isang luxury na mga negosyo. Si Siargao Island ay kilala bilang isa sa pinakasikat na pasyalan sa Pilipinas. Hindi lamang dahil sa surfing spot, kundi pati na rin sa kanilang kultura, likas at tanawin at lifestyle na nanghikayat sa iba't ibang negosyante at turista. Hindi lingid sa maraming personalidad at negosyo ang nag-i-invest doon dahil sa pag-asenso ng turismo at hospitality industry sa lugar. Ang iminumungkahi nga ni David na pagtatayo ng isang resort sa isla ay isa rin bahagi ng ganitong trend. Base kasi sa ulat ng
Filipino Star ngayon, sinasabi na malapit nang simulan ang construction ng isang resort project na pag-aari ni David sa Siargao. Ito ay binanggit ng Premium Villas na nagpapahiwatig ng mas mataas na antas na akomodasyon or luxury stay part para sa mga bisita. Bagamat hindi detalyado kung gaano kalaki ang project, ang naturang balita ay nagpapatunay na hindi lamang sa showbiz nakatutok ang interest ni David, kundi pati na rin sa real estate at hospitality industry. Ang pagsisimula ng resort ay isang malaking hakbang para sa kanyang bilang entrepreneur. Ang plano ni David ay magkaroon ng resort ay maaari rin magdala ng positibong epekto sa lokal ng ekonomiya ng Siargao. Kaya naman talagang masasabi mo na yung mula sa pagbibigay niya ng kanyang trabaho para sa mga residente hanggang pagpapalago ng turismo, pati na rin ang konektadong negosyo tulad ng transportasyon, food services at iba pa. Subalit may mga critics rin ang ganitong uri ng development, lalo na kung hindi balanseng pinangangasiwaan ang epekto nito sa lokal na komunidad at kalikasan. Pero sa panig ni David, mukhang positibo ang kanyang pananaw tungkol sa pagpapalago ng kanyang negosyo habang ginagawa ang sustainable at may malasakit sa lugar ang kanyang project. Kaya naman this year ay talagang pagsasabayin ni Mr. David Licauco ang negosyo at ang kanyang career, no? So sana nga sunod naman yung kanyang love life, tapos yung kanyang marrying life, no? Antayin natin yan. So that's it. Miss Barbie Fortesa and David Licauco, abay lilitaw na ang pinakabago at mga nagbago si Chistra. So ito na yung ilan sa mga ganap naman ni Miss Barbie Fortesa, kung saan namataan po siya sa kaarawan ni Miss Boots Ansonroa. At kitang-kita natin na kahit hindi mga ka-age ni Miss Barbie Fortesa ang kanyang mga kasama, talagang talagang game na game siya sa mga party, diba? At kitang-kita natin na kaya ni Miss Barbie Fortesa na pakisamahan kahit sino pang mga actors and actresses. Pinapakita niya rin dito na talagang napamahal siya kay Ma'am Charo at saka dito kay Miss Madam Boots Ansonroa. Yan po kasi isa sa mga magagaling sinasabing feelers of Philippine showbiz, no? Sila na po yung matatawag na masasabi nating mga talaga yan, mga magagaling, no? At masasabi nating may pangalan na sa showbiz. Kaya naman napaka-bless si Miss Barbie na napabilang siya sa movie ni Miss Boots and Miss Charo Santos. At eto na, pag-usapan natin naman si Mr. David Licauco, kasi meron pong mga nagsasabi na dun po sa kanya pong acting prowess at acting career ngayon, meron pong mga parang mannerism si Mr. David Licauco na pinatanggal at pinaalis, no, sa kanya. Si David nga Licauco ay isa sa sinasabing pinaka-popular at pinakamatagumpay na aktor sa kasalukuyang panahon sa Pilipinas. So tinawag siyang pambansang ginoo at hindi lang yun, dahil ang buhay niya bilang isang aktor, negosyante, personalidad sa social media at sa pinakahuling chika, maraming bagay ang pinag-usapan tungkol sa kanya. Kanyang bagong serye, mga mannerism na pinuna ng ilang netizen at press. Pati na rin kung paano niya inaarap ang kanyang career at personal na buhay. Ito ang kabuang report na sinundan ng pinakamainit na balita at detalye. Sa pinakabagong balita sa entertainment scene ay muling nasa spotlight si David Licauco dahil sa kanyang bagong role sa primetime action drama series na Never Say Die. Ayon sa Philippine Star, ang serye ay parte ng GMA Prime lineup at ipapalabas simula Feb 2, 2026 tuwing gabi pagkatapos ng Encantadia Chronicle Sangre. Ito ay isang serye na may halong action drama at societal theme na inaasang maghahamon sa mga manonood sa pananaw nila tungkol sa mga tunay na isyu ng bansa. Sa naturang serye, ginampanan ni David ang karakter na si Andrew Dizon, isang investigative journalist na nagsisikap hanapin ang katotohanan sa harap ng mga balakid at panganib. Pinakita ng mga teaser at interviews na hindi lang basta aksyon ang pinahugutan ng serye, kundi pati na rin ang paglalahad ng mga realidad tungkol sa kahirapan, katiwalian at iba pang suliranin ng lipunan. Sinabi ni David na ang kanyang mga linya sa serye ay mas mahaba at nangangailangan ng mabilisang pagsasalita, isang malaking hamon para sa kanya. Hindi raw basta-basta ang pagde-deliver ng emotional at intense na monologue sa harap ng kamera, lalo na kung sakaling nasasama pa ang pagkilos at pag-arte ng sabay. Bukod sa aksyon, ito rin ang unang pagkakataon na makakatrabaho niya si Miss Jillian Ward, ang kanyang bagong leading lady sa project. Pinahayag niya na siya'y natuwa dahil mabait at mahusay si Jillian bilang kapwa
actress. Importante sa report na ito nang bigyan din di lamang ang palabas na Never Say Die because ayon mismo kay David, ang serye ng tumatalakay ay tinatawag na relevant social issue na hindi madalas na itututok sa mga regular teleserye. Dagdag pa niya, nagpakita ang serye ng mga sitwasyon na kinakaharap mismo ng Pilipino araw-araw. At dahil merong advocacy angle ang serye na nagtutulak ng mga manonood na mag-isip at mag-reflect, marami ang mga tahanga at critics like tumingin dito bilang isang promising na project, hindi lamang para sa rating kundi para sa impact nito sa lipunan. Sa isang interview po ni Mr. David Licauco, kinwento niya ang kanyang mga mannerism like yung kilay, yung bunganga issue niya, isang nakakaaliw at controversial na balita na pumatok sa chika pages. Nitong mga nakarang araw ay ang issue ng mannerism ni Mr. David Licauco. Habang siya ay nag-i-interview, nagsasalita sa harap ng camera, ay isa isang report mula sa Bandera Inquirer na pag-usapan na kailangan niya pigilan ng isa raw niyang paraan ng pagsasalita na may pagkilos ng kilos, kilay at bunganga na tila paulit-ulit sa mga interview o sa harap ng media. Hindi malinaw sa mainstream print ang eksaktong konteksto ng kilay bunganga dahil sa limitado nga ito. Ngunit sa konteksto ng chika feed sa social media discussion, madalas itong tumutukoy sa mga pag-angat at paggalaw ng kilay kasamang pagbubukas at pagsasara ng bibig na tila emphatic gesture habang nagsasalita. Isang bagay na maaaring hindi sinasadya pero napapansin ng mga taga-media at netizen. Ito ay isang maliit ngunit interesting na chika na nagpapakita kung paano tinutukan ng media ang bawat galaw ng mga artista, lalo na sa mga sikat tulad ni David na maraming eyeballs ang nakatingin sa kanila sa social media, TV at iba pang platform. So ayon po sa balita ay tila kinall out ang atensyon nitong si Mr. David Licauco dahil sa hindi magandang mannerism nito. Dahil may mga chance kasi sa kanila pong senaryo na ginagawang teleserye na hindi kinakailangan ng magpakita ng emosyon like itataas yung kilay tapos sa pagbuka ng bibig ay sumasabay yung kilay niya. So hindi pa pwede yun. Kaya po talagang kinall out siya para baguhin yun. Pero yun po ay parang mannerism niya na mula nung pagkabata siya hanggang siya po ay naging isang artista. So bagay na dapat baguhin ni Mr. David Licauco. So ngayon dahil medyo may kanyang-kanyang ganap si Barbie at si David, hintayin na lang po natin ang pagbabalik ng Barda sa big screen or sa teleserye. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds channel. God bless everyone.